Kaya po, alam niyo po, kung titignan po natin yung pinagdadaanan natin sa buhay, kumpara sa pinagdadaanan din po ng iba, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Iba-iba lang. Kaya ipagpapasalamat po natin, hindi katulad ng sa iba yung pinagdadaanan natin. Pero ang totoo noon, kahit anumang po yan, anumang klaseng pinagdadaanan ang meron po tayo, ang lagi po natin tatandaan, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, ngayon po, sakto po ang ating pag-aaralan. Ngayon po si Pastor, kaya pagtyagaan niyo po ulit ako. Ito po ang ating pag-aaralan. No po. Bago po yan, ay panoorin niyo po yung video po ito. Let me tell you the incredible story of Joseph. A tale of dreams, betrayal, and ultimate triumph that has captivated people for generations. Picture this: a young man, his father's favorite son, gifted with a beautiful coat of many colors. But being the favorite wasn't always a blessing. Joseph's 11 brothers, they weren't exactly thrilled about their father's obvious favoritism. Now Joseph had this special gift. He could interpret dreams. And he wasn't shy about sharing his own dreams either. He once told his brothers about a dream where their sheaves of wheat bowed down to his. Another time he dreamed that the sun, moon, and 11 stars bowed to him. As you can imagine, this didn't exactly help with the whole jealousy situation. Here's where things take a dark turn. His brothers plotted against him, threw him into a pit, and sold him into slavery in Egypt. Just imagine, from favorite son to slave in a foreign land. They even dipped his famous coat in animal blood to convince their father that Joseph was dead. But here's the thing about Joseph. He never lost his integrity or his faith. In Egypt, he rose from slave to become the trusted overseer of Potiphar's household. Then, falsely accused and thrown into prison, he didn't give up. Instead, his gift of interpreting dreams caught the attention of Pharaoh himself. And this is where the story gets really interesting. Joseph interpreted Pharaoh's dreams about 7 years of plenty, followed by 7 years of famine. His wisdom so impressed Pharaoh that he was made second in command of all Egypt. Talk about a comeback story. The real twist? Years later, during the famine, his brothers came to Egypt seeking food. They didn't recognize this powerful Egyptian official as their brother, whom they'd sold into slavery. Joseph could have sought revenge, but instead he chose forgiveness. He revealed himself to his brothers and reunited with his family, including his elderly father who had mourned him for years. You see, Joseph's story isn't just about dreams and fancy coats. It's about resilience, forgiveness, and how sometimes life's worst moments can lead to our greatest triumphs. Even when it seemed like everything was against him, Joseph kept his faith and his character intact. And in the end, what his brothers meant for harm turned out to be the very thing that saved their entire family. Now that's what I call an incredible turnaround. Let me tell you. Amen. So, yun po yung story ng buhay ni Joseph. Siya ay paborito sa mga kapatid na 12. Pero ang ginawa, siya ay binenta. No po? At siya ay dapat po talaga papatayin siya. Pero yung isang kapatid na awa, sabi niya, ibenta na lang natin para maging alipin. So, nangyari, yung coat niya, sinabi nila sa tatay na siya ay namatay. Pero doon sa kanyang pagkakabenta bilang slave, marami nangyari sa buhay niya. Marami siyang pinagdaanan. Pero nakita natin sa huli, naging maayos ang kanyang buhay. Di ba po? Nailigtas yung buo niyang pamilya, buo pang angkan po nila, buong bayan nila. Nagkaroon po kasi ng tagutom. No? Siya yung nag-interpret ng panaginip ng Pharaoh. Tama, siya ang naging leader. So, naging makapangyarihan siya. So, kung titignan po natin yung buhay niya, is hindi po talaga maganda. Ay, ikaw na ang maibeta, ikaw na yung babalikan niyo po lahat. Kaya po kung titignan po rin natin ang buhay natin, meron, ano ba ang yung pinagdadaanan? Marami ka din bang pinagdadaanan? Pero dapat makita po natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin, meron po yung dahilan. Diba po? So, tignan po natin itong verse na to, yung sa unang verse. Ang pag-aaralan natin, yung mga aral sa buhay ni Joseph. Pero, ito po, meron kasing verse, para lumabas yung tunay na ikaw, alam niyo po ba yung ginto? Ang ginto, ito pala ginto, bago po ito maging ginto, marami po ito pinagdaanan bago ito naging singsing. Alam niyo kung paano ito ginagawa?
yung mga alahero. Ang mga alahero, yan ay bago maging ginto, yan ay nauna kung sa bato. Hindi naman sinala-sala, pipiliin yung ginto. Saka po yan susunugin, idadaan yan, pupukpukin, idadala mo rin sa apoy habang hinuhugis po yan. Ganun po gawin ng isang ginto. So alam niyo po ba, pag ikaw ay ginto, mahalaga, di ba? Lumalabas yung kahalagahan. So meron tayo din, yung bilang tayo, para lumabas yung tunay na ginto din sa buhay natin, kailangan po nating pagdaanan din yan. Sulug-sulugin, puppukin, idarag sa apoy, gulmahin. So ganun din po ang buhay natin. Sabi nga doon sa Santiago, ako yan na, yung unang verse natin, sa unang Pedro, 1:7, sabi niya, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman daw kung talagang dalisay. Kasi doon po nalalaman pag hindi tunay na ginto natutunaw. So, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinararaan daw sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa ngayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. So, kaya meron po talagang testing. Doon po sa ating mga paniniwala at pananampalataya para tumibay din po tayo sa ating mga buhay, sa ating mga pinagdadaanan. Kailangan po natin pagdaanan yan. Alam niyo po ba yan? Walang ibinigay sa atin ng Diyos na wala pong dahilan. Kay Richelle, kumbaga, o kung sino man, tayong lahat, ano man ang iyong pinagdadaanan, mayroong pong dahilan ang Panginoon. Sabi nga ni Richelle, salamat sa Panginoon, kasi nakita nila yung kapositibuhan, pero ikaw na yung 10 beses ma-confine, parang ang gusto mo lang, Lord, suko na ako, yun na itong buhay ko. Parang nakakapagod ang magkasakit. Di ba po? Pero pag hindi mo nakita, Lord, ano ba talaga yung dahilan? No? Bakit ko ba pinagdadaanan ng bagay na ito? Kasi maniwala po kayo sa hindi, may dahilan ng Diyos. Bakit naandyan ka sa sitwasyon na meron ka ngayon? No? Alam ko po lahat ng pinagdadaanan natin. Ito din yung, alam nyo, yung nagiging lakas natin eh. Pero magiging, alam mo ba yun, pag, sabi ko nga, yung estudyante, yung exam, pag ikaw ay nursery, kinder prep, ano pala yung level ng exam mo? Ay kaya-kaya. Pag grade 1 na ang kumuha ng nursery, chicken feed na yon. So, di ba po, kaya may stages. May grade 1, may grade 2, may grade 3, may high school, may college. Ibig sabihin, iba-iba po ng level ang ating pinagdadaanan. Pero, makikita po natin, nalalampasan, natututo. Yung kaalaman ng nursery, kakaiba sa kaalaman ng high school. Di ba? Yung kaalaman ng college, yung mga engineer, maaari din natin alam. Di ba po? So, pero ang totoo nun, iyan ay pinagdadaanan para matuto. Yung aral, yung pag-aaral, kaya nag-aaral para matuto sa gusto nilang marating. Si Mika, nag-doktor. Gusto niya mag-doktor. Ngayon, doktor. Engineer. Ang pinag-aaralan nila, engineer. Dahil yun. Tayo din naman sa buhay natin. Yung buhay natin, hayaan mo lang kung gusto natin maging matagumpay sa buhay, ay marami po tayong pagdadaan ng pagsubok ng buhay. Ang kailangan lang po, ipasa natin yung test. No po? Kaya nga, susubukin po talaga tayo. Alam nyo, pag nakita natin na ito ay pagsubok lang, pagdadaanan lang, alam nyo po, makikita natin yung tagumpay ng buhay. Ngayon, alamin natin. Ito pa, meron pang verse din yung sunod na verse din. Sabi, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Kaya kahit na ano pa po yung mangyari sa atin, maniwala po kayo para po sa ikabubuti natin yan. Amen po ba? Kaya huwag mo kayong malungkot kung ano man yung pinagdadaanan natin. So tingnan natin, tingnan po natin ang buhay ni Joseph. Meron pong aralin natin, meron dito, nasa nakita ko po,
yung tatlong katangian na meron si Joseph. Mahilig po ako sa peace. Dati nagkaroon na tayo ng 4 piece. Ngayon, 3 piece. Hindi 2 piece, no, 3 piece. 3 piece ang ating mag-aaralan. Unang-una po, yung pagkilala sa Diyos. Dito po, makikita natin si Joseph. Si Joseph kasi may katangian siya. Siya po ay magaling mag-interpret ng mga panaginip. Nakikita po niya yung mangyayari. Pero alam niyo po ba, si Joseph, hindi siya nagmalaki. Ay, magaling ako. Kaya ko yan. Hindi niya inako ang kanyang sarili na kaya niya po ang maraming bagay. Pero isang bagay po ang kanyang ginawa. Lagi po niyang kinikilala ang Diyos sa kanyang kakayahan. Kung titignan niyo po, kaya magbasa po kayo ng Bible, makikita niyo po yung story. Kung gusto niyo pong malinaw yung story ni Joseph, basahin niyo po yung sa Genesis. Katulad po yung story. Kung titignan niyo po nung ang verse dyan, pag may verse dyan, kasuyo, sabi rito, at nang sila'y nagpaliwanag, alam mo, kapwa kami nananaginip. Ngunit wala isa makakapagpaliwanag ng kahulugan. Sabi niya, ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng panaginip. Sabi ni Jose, ano ang napanaginipan niyo? So, kasi meron na naginip Sabi niya, sige, pero wala naman ako Hindi ako ang magpapaliwanag. Sabi, ang Diyos lamang din ang magpapaunawa. Doon din sa isa, sabi niya nga, hindi po sa akin galing ang katubunan, sabi ni Jose. Ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katubunan. So, kung makikita niyo po yung katangian ni Jose, ay siya po talaga, ay kinikilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Hindi, alam mo yung kailangan, alam niyo po ba, lahat ng meron ka, lahat ng alam mo, kung ikaw man ang pinakamatalino na tao dito sa mundo, alam niyo po, lahat iyan, ay kung tanging sa'yo lang, kayabangan lang po ang magiging dulot niya. Pero alam niyo po, pag natutunan natin na kilalanin ang Diyos sa buhay natin, lahat po ng meron tayo, lahat ng kaya natin, lahat ng kung ano man ang kakayahan natin, dapat po alam natin na kilalanin mula po sa Diyos yun. Walang bagay na meron tayo na dapat po ipagmalaki natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Anong talento ang meron ka? Alam niyo po, bigay ng Diyos yan. No? May gifts. May mga gifts po Alam niyo po ba yung gifts? Kaya dapat po iyan ay bigay ng Panginoon. Kaya makikita po natin, katulad ni Joseph, gifts yan yung nakakapagpaliwanag ng panaginip. So, talent. Ang talent po kasi na-earn. Pero ang gifts, yan po ay mula sa Panginoon talaga. No po? Kaya po alam niyo po, sa totoo lang tayo, meron po tayong mga tinatagong gifts. Kaya alamin niyo po yun. Sa pag-aaral, sa pagkikipag-ugnayan po sa ating Panginoon, makikita niyo po, meron kayong angking kakayahan na tanging kayo lang ang meron. So po, at ngayon tayo ay Christian na dahil ikaw ay pinanganak, magkakaroon ka, alam niyo po ba, hindi naman ako magaling na singer, pero dumating po sa buhay ko, nung ako po ay ma-born again, naging worship leader po ako. Sabi ko nga, kaya ako hangang-hanga po doon sa magaganda ang boses. Kasi gusto ko pong gumanda ang boses ko. Pero kahit na po hindi maganda ang boses ko, ginamit po ako ng Panginoon na maging worship leader. Ngayon ang alam ko, garal-garal na talaga. Pero alam niyo po, sa iyo, sa loob mo, meron kang katangian na pwede mong ipagamit sa Panginoon. Alam, minsan hindi lang po natin nakikita. Kaya dapat po, Lord, ano po ba, dapat tayo, Lord, ano po ba yung kayang gawin na ipaglingkod sa iyo? Basta po, ito ko, Panginoon, alam niyo, kaya po tayo dapat lagi tayong nag-aalay ng buhay natin sa Diyos. Kasi sa pamamagitan nun, nakikita ng Panginoon na yung ating, alam niyo po, kasi pag sinabing pagkilala, alam niyo, pagkilala, ibinibigay mo sa Diyos lahat-lahat. Ibig sabihin, yung
Lord, kaya mo to. Lord, ikaw, meron ako napanood sa FB. Artista yan eh. Sabi niya, pag ikaw daw ay nagpupuri sa Panginoon, alam niyo po ba, yung pagbibigay daw natin ng pagpupuri sa Panginoon, hindi lang din para sa Diyos, kundi para din daw sa atin. Kaya, alam niyo, pag alam niyo, sige, sino ang nakakaalam dito ng mga katangian ng Diyos? Ate Tarsi, magbigay ka ng isang katangian ng Diyos. Ano? Ha? Dakila siya. O yan. Dapat yung pagkilala ha, dapat kilala, tanong ko lang, kilala niyo ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? O sige, sa mabilis na isip, katangian ng Diyos. Mag-isip kayo, ano ba katangian ng Diyos? Sige nga, sabitin nyo. Mapagmahal. Makapangyarihan. Mapagpasensya. Mapagpatawad. All-knowing God. Omniscient. Omnipresent. Oh. Maraming katangian ng Diyos. Kaya alam niya yung ibig sabihin ng pagkilala din ni Joseph, kinikilala niya yung kakayahan din ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa tuwing sinasabi natin, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pinibigyan din natin ang ating sarili na ang Diyos magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Ibig sabihin, powerful siya. Kahit anong pinagdadaanan mo, kaya niyan tulungan ka. Ang Diyos mapagpatawad. Lord, mapagpatawad ka. Pero, alam niyo ba, tayo, alam natin na kahit na anong kasalanan natin, patatawarin tayo ng Diyos. Di ba? Ang Diyos manggagamot. Lord, manggagamot ka. O, kanino din ang benepisyo nun? Sa atin din. Kasi alam natin, kahit ano ang sakit natin, gagaling. Kasi alam natin, ang Diyos manggagamot. O pag sinabi natin, Panginoon, nahaandong ka sa lahat ng dako, aba, wala kang dapat katakutan. Kasi kahit anong sitwasyon mo, kasama mo si Lord. Amen po ba? Kaya ibig sabihin po, na isa sa naging katangian ni Jose, kinilala niya talaga ang Panginoon sa lahat sa buhay niya. Kuno, kaya po tayo, mabuti po na dapat kilala din po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Di ba, alam ni Jose na kaya ng Diyos na bigyan siya ng karunungan. No po, kaya po tayo, ngayon, pagdating niyo sa bahay, sulat po kayo, ano ba ang katangian ng Panginoon? No po, yung inyong paburihan po natin ang Panginoon. Kaya yun po yung napakahalaga na tayo ay minsan sinasabi natin, magpuri po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin kasi, alam mo yun, pagka ibang tao, word of affirmation na tawag doon. Yung pang, ano yung Tagalog nun? May Tagalog yan eh. Teacher Jane, yung parang, ano yun, pinupuri. Ayun, ang galing naman. Si Pare, ang galing naman magpaawit. Ang ganda naman ng si JC. So, iyan ay word of, mga affirmation, di ba? Eh, di ba, pag ikaw sinabihan, uy, ang ganda naman ng forma mo ngayon na. Aba, parang gusto mo nang hubarin yung damit mo. O kaya lagi din talaga. So, alam niyo po ba, sa tuwing tayo ay nagpupuri at kinikilala natin ang Panginoon sa buhay natin, ang Diyos po talaga sobrang nasisiyahan. At alam niyo po ba, pag gano'n ng Diyos, aba, pag nasiyahan siya sa atin, marami pong kasunod yan na pagpapala. Amen po ba? Pag ang Diyos ay napaligaya natin, maniwala po kayo, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ngayon, alam niyo po, lagi po nating kikilalanin ang Diyos sa buhay natin. Po, lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Alam niyo po, iba ang lagi nagpapasalamat. No, pag ikaw ay mapagpasalamat na tao, kadikit po nun laging blessing. Pag ikaw ay negatibong tao, wala po kayong matatanggap ng blessing. Maniwala po kayo. Kasi ang tingin nyo sa lahat kahit maganda pangit. Kaya po dapat ngayon, tayo, lagi tayo kinikilala, lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya.
alam niyo po, ugaliin natin, pasalamatan ang Panginoon sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Amen. Sabi nga, kahit sa magulo, kahit sa mabuti, kahit sa masama, kahit sa sakit, kahit sa anumang kalagayan, dapat po tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. At kinikilala natin siya. So, marami po ang pagkilala. Kasi maraming sinasabi, kilala ang Diyos. Pero ang totoo, yung pagkakilala nila hindi malalim. Kaya po alam niyo po, pag ikaw ay may malalim na relasyon sa isang tao, doon mo lang po nakikilala yung buong-buong siya. Di ba po? Tayo dito magkakakilala. Pero, pag uwi natin sa bahay, may kanya-kanya po tayong ugali. Di ba? Hindi ganun ka-intact ang yung ating pagkakakilala sa isa't isa. Andis talaga na open nagsasabi ka, hindi ko po sa kapatid mo o sa amin, doon po namin kayo nakikilala. So, ganun din po sa Panginoon, baka mamaya hanggang kilala lang. Kailangan po mayroong malalim na relasyon para po mas makilala natin yung attributes ng Diyos sa buhay natin. Kailangan po natin palalimin. Halimbawa, kami ni Pastor, walang higit dito sa loob nito na magkakilala ng ugali namin, kundi kaming dalawa. Kasi meron kaming relasyon, meron kaming ugnayan. Kaya ganoon din po sa Panginoon. Pag wala kang malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi mo makikilala kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang kailangan, magkaroon po tayo ng malalim na relasyon, Panginoon. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng panalangin, napakahalaga ng pagbabasa ng Bible. Kasi sa pamamagitan po nun, ay nakikilala po natin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon po, sa totoo lang, ay masyado ng maano ang social media. Dapat kang magbasa. Hindi po ako mahilig magbasa. Ano po, pero ngayon marami na, may audio Bible, meron na makikinig ka na lang, ituturo na lang sa'yo. So marami na pong mga makabagong kaalaman ngayon para, ngayon nga lang pag-YouTube ka, Attributes of God, matututunan mo na yun. So, kailangan po natin na kinalanin talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kapag mag-effort tayo na ang Diyos ay makilala natin sa buhay. Amen po ba? Amen. So, ito po yung pangalawang piece. Pagpapatawad. Alam niyo po, ang nangyari kay, Josué, di ba binenta siya ng 11 niyang kapatid. Pero alam niyo po, at the end, pinatawad niya yung kanyang 11 kapatid. Tapos nung siya ay magpaliwanag ng dreams doon sa cupbearer, sa chief ng baker, ang sabi niya kasi, napaliwanag ko yung panaginip. Bakit niyo naman kay Pharaoh na andito ako? So nalimutan siya. Kumbaga, nalimutan siya ng pinangakuan na, sige, sasabihin ko kay Pharaoh. Pero alam niyo po ba, kahit na siya ay nalimutan, hindi siya nagalit dun sa taong yun. So, dun sa 11 niyang kapatid, kahit na napakapangit ng pinagdaanan niya, pero natuto pa rin magpatawad. Ni Jose. Sabi ko nga po, nakailang beses po nating nabanggit, ilang beses po dapat nagpapatawad ang tao. Ilan? Sabi sa New Testament? 70 times 7. Ang dami po nun. 7 times 7 parang yun. Tama ba? 5,020 yun. 70 times 7. Check nyo ha kung tama. 490, no, 4,009. 70 times 70 times 7. 490. Oh. 490 daw ikaw magpapatawad sa isang araw. At tanong, ilang tao na ba nagkasala sa iyo ngayong umagang ito? Meron ba? Nakailang patawad, ilang kasalanan na? 10, 20, 30, parang sobra-sobra na yun, yung 30 pagkakasala. Isang araw lang
kinabukasan, hindi mo naubos yung marami, so may reserve pa. Alam niyo po, isa na lang ibig sabihin nito, ang pagpapatawad, dapat laging ibinibigay. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi magpatawad, hindi rin patatawarin. Kaya ba, sabi, pinatatawad kita, kagaya na, di ba yung panalangin, Ama namin sumasilangit ka sa bahit ng ngalan mo, patawarin mo po kami, gaya na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya alam niyo po, yung pagpapatawad, napakahalaga po sa buhay niyan. Kasi kung hindi ka magpapatawad, marami pong sasagasaan din sa buhay natin yan. Sabi nga doon sa yung gumawa sa'yo ng kasalanan, nagsasasayaw na, masaya-masaya na sa buhay, nagliliwaliw na. Pero ikaw, pasan mo pa rin ang mundo, yung galit na galit ka. Di ba? Ayaw mo makita, ayaw mo, alam mo yung sobrang yung nararamdaman mo, boses pa lang. Talagang parang gusto mo ng barilin at gusto mo na talagang maglaro na lang. Pero alam niyo po ba, ang pagpapatawad, tinuturuan po tayo ng Panginoon sa buhay ni Jose. Napakasakla po ng kanyang pinagdaanan, pero nagawa pa rin po niya magpatawad. Ngayon, hindi ko po alam kung merong tao sa inyo na sobra kayong sinaktan. Pero alam niyo po, sana po, ngayon, ibigay po natin yung pagpapatawad. Hindi dahil sa kanya, kundi para po sa atin. Kasi siya, okay na eh. Tayo, hindi. Kaya tayo, kahit nga, alam niyo po, nabanggit ko na to, kahit hindi sila humingi ng sorry, kahit hindi sila lumapit sa iyo, ibigay pa rin po natin ang pagpapatawad. Kasi tayo po yung luluwag ang pakiramdam. Amen po ba? Tignan niyo po yung verse dito, yung ano ko to Bible verse ko nung isang araw. Sabi, kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. Alam niyo, minsan ganito, meron talagang tao, minsan hindi mo alam, hindi ka gusto. O kaya, nakaganit mo, or hindi mo alam. Pero alam niyo po ba, ang buhay natin, okay sa Panginoon, lahat okay eh. Yung minsan, kahit hindi nagsusorry sa tao, yung tao, diba, meron kayo naging issue, hindi naman kayo nagkasorihan. Pero alam niyo, nakikita niyo, ang Diyos gumagawa ng paraan para maging smooth na yung buhay. Di ba? Hindi man ninyo magawa in a right time, pero alam ko mangyayari. Pero hindi man, alam niyo, ang Diyos talaga inaayos ang lahat. Kaya, kung meron ka ang gulo na nakasangkutan, meron kang kaaway, meron kang hindi gustong tao, alam mo, ang Lord, dahil nagbigay ka ng pagpapatawad sa kanila, at iyan ay ikaw ibinigay mo sa Diyos, okay ka sa Panginoon, maniwala ka, everything will be okay. Amen? Amen. Kaya alam niyo po, huwag niyo pong ipagdamot ang pagpapatawad. Kasi ito yung susi para ang buhay natin ay maging maayos. Siguro nabanggit ko na po din po dati. Alam niyo po ba, yung minanang kasalanan, po, di ba tayo ipinanganak pa na sinasabi may kasalanan na, gawa ng kasalanan ng ating magulang. Pero alam niyo po ba, ang sabi nga yung kasalanan ng magulang, ang nagmamana, ang nagbabayad ng kasalanan, alam niyo po ba kung ilang saling lahi? 4 na saling lahi? Bukod pa po, ang sumpa ay hanggang kaila-ilaliman. Unless po na tayo ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad, alam niyo po, patatawarin yung kasalanan ng ating lahi. Kaya po, dati po, minsan anin po natin yan. Ngayon, susugin niyo po sa inyong lahi, ano ba yung meron din kasalanan sa pamilya natin? Kasi alam niyo po ba, pag hindi po natin nahihingi ng tawad, yung kasalanan din ng ating mga magulang, minsan, alam niyo po, hindi natin alam ang nagbabayad ng kasalanan, tayo po. At minsan, ipapasa pa po natin sa anak kung hindi talaga natin nakikita. Meron kami napanood nila Mika, at hindi naman ito iba
kahit na ano, lagi yung tandaan, minsan ganito, pag ang tatay mo ay babaero, o ang tatay mo ay sugaro, laging kinukwento yan yung pastor. Minsan ang anak mo, hindi mo mang gusto, no po, ang anak mo either maging babaero, kung babae naman, ay either siyang lolokohin ng mga lalaki. So may mga ganun pong pangyayari. Kung ang pamilya mo, kami po, ang pamilya, ako sinusunod po ang pamilya namin ay suicidal. No po, marami sa pamilya namin ang talagang mahina sa problema, makamatay. Kaya nga po ako, sabi ko nga sa inyo, suicidal po ako. Salamat na lang talaga sa Panginoon. So, alam niyo po, ipinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon dahil nakilala ko ang Panginoon. At talagang nasusog ko kung ano man ang merong kasalanan ang aking lahi, ang pamilya. Ibinapit ko po talaga yan sa Panginoon. Ipinapray ko po. Alam niyo po ba ang salaysay? May salaysay dito Ang salaysay, kasi meron akong kaibigan na salaysay, tungkol sa mga salaysay. Ang lahi pala ng mga salaysay, yung lahi nakarating dito sa Binyan, babaero. Galing daw yan sa iba, sa kahit lugar daw, yung iba't ibang lugar, ay nag-anak, nagpadami. So, ganun po ang isa sa kwento ng salaysay. Kaya po tayo, alamin natin din, ano ba yung kwento ng pamilya natin? Ano yung kwento ng lahi natin? Ano yung pinag-ugatan? At totoo po nun, meron sa lahi natin, sila Pastor Sugaron. Alam niyo po ba sa amin, both side ko, puro may sakit na hika. Ako, may sakit. Pero alam niyo po ba, nung ako ay ma-born again at nakilala ko na, nalaman ko na yan, kinat ko na po yan, pinuputol sa pamagitan ng pananalangin at pananampalataya at paghingi ng tulong sa Diyos, paghingi ng tawad. Alam niyo po ba, sabi ko, Panginoon, kasi hikain ako nung maliit nung nagdalaga ako, may hika ako. Panginoon, wala akong anak na magkakaroon ng hika dahil pinuputol ko na sa lahi. Kaya, alam niyo po, sobrang tigas ng ulo ko. Maniwala ko kayo, matigas ang ulo ko. Hindi ako tipikal na babae. Pero sabi ko, Panginoon, wala akong anak na magiging kagaya ko. Kasi pinuputol ko yung lahi na meron ako. Sa totoo lang naman po, kahit ganyan yung mga anak ko, mababait po yan. Hindi po yan nakagaya sa akin. So, alam niyo, at wala akong may hika dyan. Mukha ba may hika? Ano ba? Wala po talaga. Alam niyo po, dahil po dyan, alam niyo, dahil po sa pagpapatawad, dahil sa paghingi ng tawad, lahat po ng pinugatan, kasalanan ng ating lahi, pinuno, wala po yan, putulin po natin yan, susugin. Kaya Lord, alam niyo po, mamayang gabi, mamaya magpe-pray tayo. Kung naaalala mo na kung ano man yung kasalanan ng magulang mo, kasalanan ng kanununuan mo, Lord, ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanila at pinatatawad ko na po sila. Ano man po yung mga kasalanan na nagawa nila, ako na po. At mula ngayon, naniniwala po ako, patahatawarin niyo na po ang aking lahi. At wala na po, pinuputol ko na sa aking lahi. Ganun po ang pananalangin. No po, ang isa niya, yung susi, pagpapatawad. At paghingi ng tawad. No po, kaya sa lahi natin, alam niyo po, kung meron man kayo, mga magulang niyo, hanggang ngayon, hindi niyo malimutan na kayo ay tinali, kayo ay binugbog, kayo ay kalimutan niyo na po yan, lahat ng hinanakit po. No, lahat ng kung ano man ang meron din sa puso niyo, kalimutan niyo na po lahat ng mga negatibong yan. Ano man po yan, rejection, kahit po ano yan. Dahil kung hindi po natin kakalimutan yan, una po, yung pagpapatawad, baka hindi mo ba napapatawad ang sarili mo. Una po muna natin patawarin. Amen po ba? No, matuto po natin patawarin ang ating sarili. Dahil po dyan, sa buhay ni Jose, wala siyang iningatan kahit konting anong sakit sa kanyang puso. Alam niyo, mabigat yun yung sugat na naiiwan. Kasi, alam niyo po ba kung bakit, alam niyo yung nangyari kay Jesus Christ na namatay doon sa krus? Alam niyo po bang sumabog yung puso ni Jesus Christ? Pumutok.
kung titignan nyo ang kamatayan ni Jesus Christ, pumutok ang kanyang puso. Alam nyo dahil doon, ang Panginoon, kinuha lahat ng sakit natin sa puso. Niligtas tayo ng Panginoon. Kaya yung brokenness, yung pagiging broken-hearted mo, niligtas na tayo ng Panginoon. Kaya dapat lahat ng merong sakit diyan sa puso mo, kalimutan na po natin. Lahat ng sumakit diyan sa damdamin mo, kalimutan na po natin, patawarin na po natin sila. Dahil hindi po magiging maayos ang buhay natin kung yan po ay dala-dala pa rin natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya sana po ang pagpapatawad lagi po natin buksan sa ating buhay. Ito po yung mga tools. Pagpapakahusay. Yun na yung buhay ni Joseph. Kung titignan nyo, nung meron na siyang aking talento yung kanyang pag-interpret ng dream. Alam niyo po ba, nagpakahusay siya. Alam niyo ba, naging governor siya. Di ba ang sabi doon, magkakaroon daw ng 7 taong taggutom at 7 taong sagana. Una-muna pa lang sagana, bago ang taggutom. 7 ba yun? Hati? Nalimutan ko. 7 taon na nagutom o kalahati? 7 talaga, no? 7 taon na magkakaroon ng kasaganaan. Tapos, 7 taon na magkakaroon ng tagutom. Ngayon, kung ikaw ay alam mo na, alam mo yun, ito, alam mo naman yung mangyayari sa buhay mo Alam mo, halimbawa, meron kang ginawa, alam mo lang, alam mo yun Pero ang totoo, hindi mo ginagalingan, hindi mo hinuhusayan. Alam mo, yung trabaho ka, andyan ka sa trabaho mo, pero mabanjing-banjing ka pa rin sa trabaho mo. O halimbawa, may negosyo ka. Basta lang, nagnegosyo ka, hindi mo alam. Ibig sabihin, si Joseph, nagpakahusay siya. Kinalingan niya, kahit alam niyo ba, naging maayos ang buhay noong panahon ni Joseph. Ang ginawa niya, dahil merong tagsibol o sagana, ano niyo po ba ginawa niya? Nag-ipon ng nag-ipon. Nagpagawa yun ng malaking timbakan. Lahat inipon ng inipon. No? Nag-ipon after niya, nung dumating yung tagutom, meron siyang nakuha. Meron ipinamigay. Alam niyo ba, lahat ng kalapit bayan nila, pumupunta sa kanila kasi sila lang yung masagana. Kasi nagkaroon siya ng karunungan at kinusayan at ginalingan niya. No, ibig din po sa buhay natin, dapat sa buhay po natin, ginagalingan din po natin. Alam niyo yung wag na lang basta-basta. Kasi, alam niyo, meron po ang Diyos ibinigay sa atin na galing. Meron po tayong kakayahan. Ang kailangan lang po, paghusayan natin. Amen po ba? Galingan namin, alam niyo po, minsan, ito lang pagsisibanganan, hindi pa po natin ginagalingan No, isang kami sa bahay, isa yan sa namin. Naalala ko si Daniel, magbabay. Alam niyo po ba, magbabay siya ng madaling araw. Ang ginawa niya, natulog na po siya na nakapambay, nakasapatos, nakamedya. At hindi ng preparation niya. Imagine niyo po yun. Kasi gusto niya maging maaga siya. No? So, ibig sabihin, ginalingan ko siya ni Daniel. No? Kasi mabagal po talaga si Daniel maligo. Ewan ko kung ano po ang ginagawa niya sa banyo. Pero alam niyo, para magibig niya yung kanyang oras, ay madaling araw siya magbabay. Naligo na siya bago matulog. Nagsuot na siya ng pampay. Nakakatawa talaga kasi naka-medyas na siya. Nakasapatos ka pa talaga nun nakakatuwa, pero alam niyo po, ibig sabihin, meron ka dapat effort na ginagawa. Diba? Meron kang ginagawa na kakaiba doon sa hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, kakaiba, hindi pangkaraniwan sa regular mong ginagawa. Dapat tayo din po sa buhay natin, sa kahit ano po, paglilingkod sa Panginoon, pagtatrabaho, paghahanap buhay, o kahit ano po,
estudyante ka, ibig sabihin, galingan mo na. Huwag yung alam niyo po ba yun? Alam niyo kami, sa totoo lang, sa pagpapastor, ay yung sabi sa aking asawa, ito po, nangangako ako. Pangako na to. Ayun, pangako. Pangako talaga, no? Iiyak ako eh. Mayor na po ka. Lalaban pa rin. Pangako, hindi na po ako lalaban. Kasi sabi ko, ang totoo lang, ang puso ko, gusto ko po talagang lumaban. Gusto ko pa rin po talagang maglingkod sa aking barangay o kung saan naman. Gusto ko po talaga yun. Kung ako po talaga tatanungin nyo, gusto ko po yun. Pero, alam nyo, sabi ko nga, sa asawa ko, ang asawa ko po nag-resign na. Nag-resign na siya sa pagtuturo. Sabi ko, ikaw nag-resign. Kumbaga, sakripisyo. Sa totoo lang po, sakripisyo po yung ginawa niyang pag-resign. Kasi, malaki tulong po yung nakukuha niya allowance, yung sweldo niya. Malaking bagay po sa amin dahil marami kami bayaran, marami kami pangangailangan. Pero, ginawa niya. Kasi sabi nga namin, pag humuhusaya namin ang pagpapaskor, bagalingan namin, nangangako kami na ang gagawin namin kasi tinawag kami ng Panginoon dito. Sabi ko, kung ikaw may sinakripisyo, ako isasakripisyo ko rin yung sariling gusto ko. Kasi alam niyo po, the more na marami kang sakripisyo na nangyayari sa buhay mo at nakita yun ng Panginoon, maniwala ka, ang Diyos imposible na hindi ka ilagay doon sa gusto mo talaga sa buhay mo. Alam niyo po, kaya kung ako tatanungin niyo, malungkot ako kasi yun yung gusto talaga ng puso ko. Pero, sabi ko ito na ay pangako. Kasi lagi ko yung deliver. Sa totoo lang po, maraming kumukuha sa akin. Dapat po mag-election ngayong December. Pero mukhang nagusto na naman. Marami po talagang kumukuha sa akin na tuwa ko na naman ako ulit. Kailangan daw nila ako. Kailangan nila tulad ko. Kailangan nila. So, ako po talaga gusto ko. Pero sabi ko nga, Panginoon, ano ba ang gusto mo? Pero hindi yung gusto ko yung gusto mo. Kaya alam niyo po, siguro magkaibang level lang po. Ano ba ikaw? Ikaw, ano ba talaga yung kaya mo isakripisyo sa Panginoon? Meron ka mong bagay na kaya mo talagang, Lord, i-let go? O kaya mo talagang bitawan dahil sa Panginoon o dahil sa paglilingkod mo? Alam ko po, meron mga bagay na ganyan sa buhay nyo. Pero, kasi alam niyo po ba, habang tayo ay nagsusurrender ng buhay natin sa Panginoon, maniwala po kayo, ang pagpapala po ay makakamit po natin. Sasamahan tayo ng Panginoon. Imposible, hindi tayo samahan ng Diyos sa kahit anong laban ng buhay natin. Kaya matutunan lang po natin, Lord, ito na, subo na talaga ako. Alam niyo, sa buhay natin ito, alam niyo po ba, sabi nga pagka merong sinabi ng doktor na, alam niyo po ba yung pag nasa ospital ka, sasabihin ng doktor, Mrs. Wala na po tayo magagawa, ipagpasayos na lang natin. Iba, humahangol-gol, diba? Ibig sabihin, alam niyo po ba, dapat
pagka tayo sinabi natin, itinotally natin, ipinagpapasa sa Diyos, dapat po, ayun po yung totally na tayo talaga buong buo na sa Diyos ay nagtitiwala. Kasi alam niyo po ba, meron sa Bible, favorite verse ko yun, sa panahong ikaw ay mahina, doon ka pinalalakas ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi yung totally surrender eh. Yung kakayahan mo, binibitawan mo. Miski yung doktor, binibitawan. Maraming himalang nangyari na sinabi ng Diyos, ipagpasa Diyos ko na, pero gumagaling. Kasi, alam mo yun, hindi nakarunungan ng tao, hindi nakarunungan mo, hindi mo nakakayahan. Kasi ipinagpasa Diyos na natin. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Panginoon na yung nakagagawa. Kaya dito sa buhay natin, pagka tayo ay totally nag-surrender tayo ng buhay natin sa Panginoon, maniwala po tayo, sasamahan tayo ng Panginoon sa kahit saan man po tayo pumunta. Amen po ba? Amen. Kaya po, palagpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayo matakot. Huwag po tayong matakot na yung mag-give up ng maraming ba. Kung minsan, alam niyo po, gano'n. Sa totoo lang ako, sabi ko nga, Lord, alam ko yung sakripisyo na gagawin ko. Alam ko ito, alam mo yun. Pagka meron kasi, sabi nga, mas maraming sakripisyo, mas maraming blessing. Kaya alam niyo po, maraming pagsubok, mas kasunod po niyan ay blessing. Kanina, alas 6 ng umaga, sobrang lakas po ng bugso ng ahas. Isina po ba kayo nun? At imposibleng hindi kayo magising sa lakas ng hangin, sa lakas, parang dilubyo. Pero, tanong ko, tumagal ba ng isang oras? Hindi. Diba? Sasaglit. Pero, kung ikaw ay mahina-hina sa buhay, pag merong ganoong pagsubok, bibigyan ka na. Pero ito isipin mo, walang tumagal na pagsubok, lagi ko po yan. Walang bagyo na nagtatagal. Kaya sa buhay din natin, lahat ng ating pinagdadaanan, pagdadaanan lang po natin yan. Paulit-ulit po na ipapaalala ko po sa ating lahat. Hayaan po natin, daanan lang natin yan. Kasi yung pinagdadaanan natin, yan po yung magtuturo sa atin. Yan po yung mag-guide sa atin. Kailangan lang natin makita, Lord, ano ba talaga yung gusto mo? Lord, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Salamat sa buhay ni Richelle. Sabi nga nila, mas nakita rin ang mag-asawa ngayon na sila pala ay ginigising na ng Panginoon, si kanyang asawa. Nakita nila na mas kailangan ng kanilang magtiwala sa Diyos. Diba? So, alam niyo po, yan karanasan natin. Yan din yung gagamitin natin para sa iba. O kaya dito yung nag-aalala na may sakit. Baka hindi ka pa nga na-hospital eh. Si Richard sa po. O, yung mag-asawa niyan. Nag-aaway pa lang kayo, yung iba iniwanan na. No, tipikal na sa makabilang bahay, yung iba sa makabilang buhay. Pero ikaw meron pang asawa, mahalin mo. Eh baka ang ginagawa mo, inaaway mo pa rin ang inaaway. So, lahat po ng pinagdadaanan natin dito, meron pong dahilan. Kaya po, sana po sa buhay po natin ito, para makakit po natin katulad ni Jose, naging matagumpay ang kanyang buhay. Yung tatlong katangian na meron siya, sana po ay hindi natin malimutan. Amen po ba? Lagi natin kilalanin ng Diyos sa buhay natin, matutunan natin magpatawad, at pagkahusayan na po natin. No, kaya yung paglilingkod po natin sa Panginoon, galingan na po natin, ano po yung mag-isip po kayo, ano po ba Lord? Saan po ba ako gagamitin? Gamitin mo po ako. Dito sa church, sa ibang tao, alam niyo po ba ang buhay natin, ipagamit po natin sa Panginoon. Yung pinagdadaanan mo, may kukwento mo yan sa kumari mo.
Di ba, ikaw ang magiging dahilan para siya ay maging malakas. Di ba? Kaya yung karanasan natin, huwag niyo pong tatawaran. Kasi lahat ng ating karanasan, ito'y gagamitin ng Panginoon para sa ating tagumpay at sa ibang tao din. Kaya po, ngayong umaga po ito, sa buhay natin, ay wala pong ibang tayong pwedeng lapitan din, kundi ang Panginoon. Alam niyo po, magagawa po natin ang lahat ng bagay na yan dahil po sa Panginoon. Kaya, dahil lang po tayo, kikilalanin natin ang Panginoon sa buhay natin. No po, wala tayong ibang Diyos na paglilingkuran kundi ang ating Panginoon. No po, dahil walang ibang Tayo na